Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Matagal nang sikat ang lugawan ni Mang Pepe sa baryong kinalakhan ni Elmo. Masarap, malasa, at talagang nanunuot ang lasa ng karne sa sabaw ng lugaw. Dahilan upang balik-balikan ito ng sino mang magagawi sa kanilang baryo. At isa nga sa mga suki sa lugawang iyon ay si Elmo. Pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ni Elmo. 4:00 pa lang ng umaga ay umaalis na siya ng bahay para simulan ang pamamasada. Marami kasing taga roon sa baryo ang maagang umaalis para pumasok sa trabaho. Ang iba naman ay maagang nagbubukas ng pwesto sa palengke. Ngunit karamihan sa mga pasahero ay mga estudyante, lalo na kung Lunes hanggang Biyernes. Isa sa mga suking pasahero ni Elmo ay si Aling Barang. Sa pagkakaalam niya, sa matanda kumukuha ng karne itong si Mang Pepe na may-ari ng lugawan sa baryo. Bukod kasi sa mura, ay si Aling Barang pa mismo ang naghahatid ng karne sa pwesto ni Mang Pepe. Tuwing madaling araw nito, dinadala ang karne para sariwa pa bago gamitin sa lugawan. Nangaligkig si Elmo paglabas ng bahay nang sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Masyado pa kasing maaga. Lalapitan na sana ni Elmo ang tricycle niyang nakaparada malapit sa poste nang bigla na lamang lumabas doon ang isang matandang babae. Sus Mariosep, Aling Barang naman, magkakasakit ako sa puso niyan eh. Aniya sa matanda nang makilala ito. Hindi kasi gaanong abot ng ilaw doon. Ang ilaw naman na nakakabit sa posteng malapit sa pinagpaparadahan niya ay pundido na. Matagal na niyang inireport iyon sa pamunuan ng baryo. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapalitan. Nananatiling walang reaksyon ang matanda. Hindi rin ito nagsalita at walang ano-anong sumakay na lamang sa kanyang tricycle. Napakamot na lang ng ulo si Elmo. Palagi namang ganoon ang matanda, ngunit hindi pa rin niya magawang masanay sa gawin nito. Alam mo naman niyang hindi pipi ang matanda, ngunit sadyang hindi lamang ito nagsasalita tuwing siya ang kaharap. Tanging si Mang Pepe lamang ang kinakausap ni Aling Barang. Marahil ay matagal nang magkakilala ang dalawa, kaya hindi na niya iyon pinag-iisipan pa. Naiiling na lamang na pinasibad ni Elmo ang tricycle. Makalipas lang ilang minuto ay huminto na ang kanyang tricycle sa tapat ng lugawan. Tahimik na iniabot sa kanya ni Aling Barang ang pamasahe at agad na bumaba. Salamat ho, Aling Barang. Pasasalamat pa rin ni Elmo kahit alam niyang hindi naman ito sasagot sa kanya. Sinundan na lang niya ito ng tanaw habang naglalakad papasok sa lugawan na noon ay kabubukas lamang. Nakita ni Elmo na lumabas si Mang Pepe para salubungin si Aling Barang. Dala mo na ba? Tanong ni Mang Pepe. Napakunot ang noo ni Elmo. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon, pero nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng matanda at tila ba takam na takam ito sa dala ni Aling Barang. Wala namang ibang laman ang balding dala ng matandang babae, kundi mga sariwang karne. Ipiniling niya ang ulo. Hindi siya dapat nag-iisip pa ng kung ano-ano. Pasisiba rin na sana ni Elmo ang kanyang tricycle nang may maamoy siyang malansa at nang silipin niya ang loob ng kanyang pampasaherong tricycle ay tumambad sa kanya
ang maliliit na patak ng dugo. Kaya naman, sa halip na dumiretso sa terminal, ay dumaan muna si Elmo sa may sapa para matanggal ang lansa ng dugo mula sa dalang karne ng matanda. Habang sumasalok ng tubig mula sa sapa, gamit ang isang pinutol na galon, ay natigilan si Elmo nang may sumama sa sinalok niyang tubig. Dahil bahagya pang madilim ng oras na iyon, ay kinapalang ni Elmo ang laman nito at napapitlag siya nang mahawakan ang kung anong malambot mula roon. Ano to? Tanong ni Elmo sa sarili, at nang kunin niya ito mula sa tubig sa galon ay namutla siya sa nakita at agad itong nabitawan. May dila sa tubig na inaanod sa sapa. Hindi niya tiyak kung mula ito sa isang hayop, ngunit maaaring mula rin ito sa isang tao. Pigil ang sariling magduduwal na umalis doon si Elmo. Minadali na lamang niya ang paglilinis ng tricycle at saka bumalik sa pilahan na malapit lamang sa lugawan ni Mang Pepe. Gusto sanang ikwento ni Elmo sa mga kapwa driver ang nakita niya, ngunit baka tawanan lamang siya ng mga ito at sabihing baka guni-guni niya lamang iyon. Pinagpawisan pa rin ng malapot si Elmo nang pumasok sa lugawan. Mang Pepe, isang order nga ho. Pakilagyan niyo na lang din ng isang pirasong itlog. Salamat, aniya sa matanda. Agad naman itong sumalok sa malaking kaldero at isinali ng lugaw sa may katamtamang laki ng mangkok, at nang ilapag ito sa mahabang mesa, tila nawala sa isip niya ang nakita kani-kanina lamang, at nang manuot sa ilong niya ang amoy ng sahog nitong karne, unang tingin pa lang sa makapal na hibla na hinihimay na karne sa lugaw ay halos maglaway na si Elmo. Sabik siyang sumandok ng lugaw mula sa mangkok at sunod-sunod na sumubo. Ibang klase talaga tong lugaw ni Mang Pepe. Muntik nang maibuga ni Elmo ang isinubong lugaw nang bigla na lamang may lumapat na kamay sa balikat niya. Mainit iyon at ramdam niya ang gaspang kahit makapal ang tela ng suot niyang kamiseta. Masarap ba, Elmo? Pambihira. Mang Pepe naman no, muntik ko nang mailuwa tong lugaw eh. Ngumisi ang matanda. Pasensya ka na. Gusto mo pa ba ng dagdag sahog sa lugaw? Libre na para sa'yo. Tutal suki ka naman dito sa lugawan. Mas lalo namang natuwa si Elmo sa narinig, kaya hindi na siya tumanggi pa sa alok ni Mang Pepe. Kinabukasan ay muling namasada si Elmo. Gaya na nakagawian ay inihatid niya sa lugawan si Aling Barang. Bago pumasada ay kumain muna siya ng lugaw, at nang mga panahong iyon kasi ay dos lamang ang isang mangkok ng lugaw kay Mang Pepe. Kaya naman kahit araw-araw ay ayos lamang kay Elmo. Pagkagaling sa lugawan ay may isang pasaherong hinatid si Elmo. Bandang dulo pa ng baryo ang binabaan nito, kaya may kalayuan na iyon mula sa pila. Napakunot ang noo ni Elmo nang makita ang nagkakagulong mga tao sa mismong binabaan na matandang babae. Manang, bakit ho nagkakagulo? Usisa niya sa matanda. Sumagot naman ito at sinabing mayroong daw buntis na iniswang kagabi. Natagpuan na lamang itong wakwak ang tiyan sa loob ng bahay na gawa lamang sa pawid ang bubungan. Dala ng kuryosidad ay nakiusyoso na roon si Elmo. Sumingit siya sa nagkakagulong mga tao na hindi magkamayaw sa pagsilip sa loob ng kubo. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita mismo ang buntis na sinasabing inaswang kagabi.
Malaki ang uka sa tiyan nito at halos wala na ring natira sa mga lamang loob nito. Nagkalat sa katre ang talsik ng dugo at pira-pirasong karne. Kahit sino ay iisiping aswang ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng iyon. Tiyak na inaswang si Lucina. Kung bakit nga ba hindi pa mahuli-huli ang aswang na gumagala rito sa baryo Hindi ba dapat dagdagan ng mga rumorondang tanod? Nakiayo naman dito ang ilan sa mga taga roon. Paano kung yung mga tanod naman natin ang mabiktima ng mga aswang? Singit ng isa pang matanda. Abay, trabaho nilang protektahan ang lugar natin Napailing na lamang si Elmo nang mauwi pa sa pagtatalo ang usapan doon. Sumingit na siya sa siksikan ng mga tao upang makalabas. Pasakay na sana siya noon sa tricycle na nakaparada lang sa di kalayuan nang mapansin niya si Aling Barang. Nakatayo ito sa may damuhan, ilang metro ang layo sa nagkakagulong mga tao. Nakatanaw ito roon habang nakalarawan ang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Napakurap-kurap sa Elmo at nang muli niyang tingnan ang direksyon ng matanda ay laking gulat niya nang mapagtantong wala na ito roon. Saan nagpunta iyon? Nagpalingalinga pa siya sa paligid. Ngunit ni anino ni Aling Barang ay hindi na niya muli pang nakita. Minsan kasi ay may kakaiba sa matandang iyon. Hindi rin kasi iyon ang unang beses na nakita ni Elmo ang matanda at pagkuway bigla na lamang mawawala. Sa taglay nitong katandaan ay nakapagtataka kung paano ito makapaglalakad ng ganoon kabilis. Iho, babayan ka ba? Napalingon si Elmo sa matandang lalaking nakikiisyoso din kanina sa nangyari. Bit-bit nito ang isang bayong sa kaliwang kamay at sa kabila naman ay ang tungkod nitong gawa sa kawayan. Oho, inalalayan ni Elmo sa pagsakay ang matanda at nang maihatid ni Elmo sa kabayanan ang matandang lalaki ay saglit siyang natigilan nang mapansin ang pagtitig nito sa kanya. Wari ay may kung anong iniisip tungkol sa kanya. May problema ho ba? Tanong niya na napapakamot pa sa ulo. Walang kangiting-ngiting umiling na matanda. Hindi ba't ikaw ang madalas na nasasakyan ni Barbara? Napakunot ang noo ni Elmo at saglit na napaisip kung sino ang tinutukoy nito. Nasapo niya ang noo nang mapagtanto kung sino ang Barbarang tinutukoy ng matanda. Si Aling Barang ho ba? Naku suki ko na ho yun. Bakit niyo ho pala natanong? Bago sumagot ay kumuha muna ng 10 piso ang matanda. Mag-iingat ka sa matandang iyon. Bagamat nagulat sa sinabi ng matanda, ay dinaan na lamang ni Elmo sa tawa ang sinabi nito. Kinagabihan, matapos mamasada, ay bigla na lamang naramdaman ni Elmo ang matinding pagkirot ng tiyan. Dali-dali siyang lumabas upang magtungo sa palikurang naroon pa sa labas ng kanyang bahay. Halos lahat naman kasi ng bahay sa baryo ay nakabukod ang palikuran. Hindi na natapos ni Elmo ang pagbobomba sa poso at diretso nang pumasok sa palikurang tinabingan lamang ng sako. Pinagpawisan siya ng malapot at tumagal ng ilang minuto roon. At nang makalabas si Elmo, ay napaluhod siya sa labis na panghihina. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagsusuka. Halos magdilim na ang paningin niya sa sama ng pakiramdam ng mga oras na iyon. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Tila may nais siyang tikman na hindi niya lubos na matukoy.
para siyang uhaw na uhaw at gutom na gutom habang nakaluhod sa lupa. Sinikap niyang makatayo upang makahingi ng tulong at sakto namang may napadaan doon at laking gulat ni Elmo nang makilala ang matandang nahingan niya ng tulong at sa pagkakaalala niya ay ito rin ang matandang nagbabala sa kanya tungkol kay Aling Barang. Dinala siya ng matanda sa bahay nitong nakatayo malapit sa kakahuyan. Inilapag siya nito sa papag na gawa sa kawayan at saka sinimula ng panggagamot sa pamamagitan ng isang orasyon. Napahiyaw si Elmo nang maramdaman ang matinding init sa katawan. Mas lalong tumindi ang kirot nang ilapat na matandang tumulong sa kanya ang hintuturo nito sa bandang itaas ng kanyang tiyan at napabalikwas siya at sunod-sunod na nagdududwal. Kumilos ang matanda para kunin ang garapon na naglalaman ng tubig na binabara ng ugat ng isang halaman. Kailangan mong mailabas ang itim na bato sa loob ng katawan mo, iho. Inaaswang ka. Ngunit wala nang naintindihan pa si Elmo sa mga sinasabi ng matanda. Tinulungan siya nitong inumin ang laman ng garapon. Matapos iyon ay muli na naman siyang dumuwal. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kitang-kita ni Elmo ang paglabas ng isang maliit at itim na bato mula sa bibig niya. Agad itong kinuha ng matanda upang ilagay sa isang garapon. Binuhusan ito ng langis at nanlaki ang mata ni Elmo nang bigla na lamang itong kumulo. Anong huli mong kinain bago ito nangyari? Papaisip si Elmo at wala naman siyang ibang kinain maliban sa lugaw ni Mang Pepe. Namutla si Elmo. Nanlamig ang buong katawan niya nang mapagtanto kung ano ang nangyari. Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa lugawang iyon ni Pepe? Sabi ng matanda na nooy nagpakilala sa kanya bilang si Mang Erning. Paano niyo ho nasabi? Tanong ni Elmo. Tumayo ang matanda at umupo sa tabi niya. Si Pepe at si Barang ay mula sa isang angkan, ang angkan ng mga aswang. Noon pa man ay binaabantayan ko na ang pagkapatid na iyon, ngunit sadyang mailap ang dalawang iyon. Ngayon, meron akong ginamot na isa sa kanilang mga biktima. Maaari ko nang isagawa ang aking plano. Napatitig si Elmo sa matandang hindi niya akalain na isa palang mahusay na albularyo. Labis ang pagpapasalamat niya sa ginawa nitong pagsagip sa kaniya mula sa matinding kapahamakan. Kung hindi nito naagapan ang kanyang kalagayan, maaaring kaisa na rin siya nila Aling Barang na isa palang aswang. Bago umalis sa bahay ng Mang Erning, ay ibinigay nito sa kanya ang isang kwintas na pangontra sa aswang. Gayon din ang langis sa isang botelya na makapagsasabi kung mayroong aswang na malapit sa kanya. Kinabukasan ay hindi na nagtaka si Elmo nang kahit anino ng matandang nagdadala ng karne sa lugawan ni Mang Pepe ay hindi na nakita pa ni Elmo. Malaking palaisipan din sa mga kapwa driver ni Elmo ang biglang pagsasara ng paboritong lugawan sa baryo. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan ng biglang pagkawala ni Mang Pepe sa baryo. Nananatiling tikom ang bibig ni Elmo sa kabila ng maraming katanungan mula sa kanyang mga kasamahan. Ayon na rin sa bilin sa kanya ni Mang Erning, ito na lamang daw ang bahalang humanap sa magkapatid na aswang upang tapusin ang kakayahan ng mga ito na makapaghasik pa ng lagim sa ibang lugar.
sapat nang naging kasangkapan siya ng matandang albularyo upang wakasan ang lagim na sinimulan ng magkapatid. Nawala na rin ang kanyang pangamba tuwing inaabot ng gabi sa daan dahil na rin sa pangontrang bigay ni Mang Erning at sa pagkawala ng dalawang matanda ay wala na ring nabalitaan pa si Elmo na nambiktima ang aswang doon sa kanilang baryo. Wakas, nawa ay nagustuhan nyo ang ating istorya. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at suporta. Hanggang sa muli, mga kaili-ili.